Hello, hello, hello mga palangga at mga ka-OFW. Kamusta ang lahat-lahat? Time check dito sa bansang Kuwait ngayon ay 10:38 na ng morning. At bagong araw, bagong pag-asa sa buhay. Ngayon ay mag-prepare or naglilinis yung aming tagaluto ng isda. At ang tawag sa isda ay nagrur. Papakita ko sa inyo kung anong klaseng isda siya. Nahirapan siyang biakin sa ulo. Yung isda na nagrur, ang gagawin niya dyan ay ihawin niya. Nakikipag-away sa malaking isda. Ayan na yung isda. Ginawang ay hinati pala ginawa. Hinati ko siya. May uring siya. Asan yung toothbrush? Ngayon kakailanganin ang toothbrush. Ito yung toothbrush na ipang brush doon sa isda na yun. Pakita ko sa inyo kung paano nyo gawin. Ayan. Dapat tanggalin talaga yung itim-itim niya. Yung isda na mataba siya dahil yung kanyang tubig. Kasi pinapatulo ay may oil siya, mataba na isda. Anong isda kanya ito tawag sa atin? Meron ba yan sa atin? Ay meron. Or mayroon bang ganitong isda sa atin? Ayan. Pagsugba lang naman siya rin. Pero kung kita ang ginaluto, ilaglain sa suba o marang. Ang laki ng isda. Ang laki Tapos meron pa siyang ang taba niya ba May ganito isda din ba sa Pilipinas? Comment down below. At ano ang tawag sa isdang ito kung meron? Ngayon ay at itong lime na ito ang gagamitin sa nagrur na isda para i-marinate. Dahil ang aming lemon ay konti na lang. Kaya ito ang gagamitin. Ihuhugas sa isda. Nilagyan ng asin, pinigaan ng lime, at itong isda pala na ito ay iihawin siya na may kaliskis dahil sobrang hirap tanggalin ang kaliskis niya, kaya ito iihawin ito hindi gamit ang charcoal. Iihawin siya sa oven. Diba? Kasi sa atin, diba, sa Pilipinas, pag ihawin, literal sa ihawin siya sa charcoal. Pero dito, iihawin siya sa oven. Ang laki niya, bes.
Tapos nang lagyan ng lime at ibababad siya ng 10 minutes. Huhugasan, banlawan at lalagyan ng kung ano-ano pang mga ingredients. May ipapakita ko ano yung ilagay niya. At ito naman ang ingredients para sa kanyang isda. Ang sinugba nga isda. Kailangang lagyan ng coriander leaves or kusbara. Hindi ko alam kung yan bang tama na pronunciation. Para sa isda. Nagayat din siya ng sibuyas. At nilagyan din siya ng garlic with ginger. Ayan siya. Dinurog-durog siya kasabay ang ginger at ang luya. At i-mix dito sa mga dahon-dahon na ito. Para ilagay sa isda. Titingnan natin mamaya kung paano nyo ilalagay ito sa isda. Nag-squeeze ng lime. Ayan. Nagnauntok na ako. Ayan. Lalagyan ng asin, coriander powder, cumin powder, hill powder, at ang fish masala. At ang huli ay ang black pepper. Curcum powder. Mix. Olive oil. At ngayon ay itatappings na natin yung mga dahon na ating ginayat-gayat ng maliliit at nilagyan ng mga spices. Ito na siya. Itatappings na natin sa ating isda na malaki para mailagay na natin sa oven. Dahil gagamit tayo ng oven instead ng uling or charcoal. Kayo pag ihaw kayo ng isda dito sa Middle East, ganito rin ba ang ginagawa niyo or may another way pa kayong ginagawa kung paano mag-ihaw ng isda? Dito kasi sa amin ay ganito ang pangklaseng pag-ihaw ng isda, lalong-lalo na sa klaseng isda na to. Ang tawag ay magrur kung tawagin dito sa bansang Kuwait. At ito, tapos na yung isa. Dito naman tayo sa isa. Lalagyan na naman natin. Kung ano yung nilagay natin sa una ay ito din ang ilalagay natin sa pangalawang isda. Kaya ito, kailangang lagyan ang lahat ng isda, parte ng isda para magkaroon ng lasa. Ayan siya. Ayan, hinimay-himay pa para masarap talaga ang kain ng mga amo or ng mga madam. Dalawang isda for today's video.
dahil yan ang request para sa pananghalian, para sa kanilang hapagkainan. At maya maya ay ilalagay na din natin sa oven para maluto ang dalawang isda na ito. Patapos na tayo sa paglagay ng mga dahon-dahon at na-on ko na pala yung oven para paglagay mamaya mainit na, at yan na nga, natapos na, lalagyan ng or ikaweran ng foil para madali siyang maluto, para yung init ay magstay siya sa isda. Ayan na, at ready para sa oven. At ito yung isa ay tatakpan din natin para nga madaling maluto. Ayan. Ang gagamitin na oven ngayon pala ay ang malaking oven, hindi yung maliit na oven, para kasi pag niluto siya sa malaking oven ay mabilis siyang maluto. At ayan na nga, ilalagay na natin sa oven. Ayan, check na lang natin time to time para hindi masunog. Ayan na, ilalagay na sa oven ang dalawang isda. Diba? May pang-ulam na si Madam sa kanyang pananghalian. Ngayon ay kukumustahin na natin ang isda. Okay na siya. Ready to serve na. Ngayon, kukunin ko na siya sa oven. Ngayon ay kukunin na natin sa mahiwagang baol ang isda na tinugba. Bismillah. Ito na. Ang dalawang isda na sinugba sa feren or sa oven. Yan ay isa-serve na ito kay Ma'am Kidir. Hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching. Bye-bye and masalamat.